Ang sulat ni Paul sa mga Philippians. Sa mga taong pinili ng Diyos na nasa Philippi, mga united kay Christ Jesus. Kamusta kayo dyan? Kamusta rin sa mga church leaders at sa mga assistant nila? Galing to kina Paul at Timothy, mga nagsiserve kay Christ Jesus. Sana maayos ang lagay nyo at nararanasan nyo na talagang mabait ang Diyos na Tatay natin at ang Panginoong si Jesus Christ. Every time na naaalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa aking Diyos. At masaya ako tuwing pinagpapray ko kayong lahat kasi thankful ako sa pagtulong nyo sa akin sa pag-share ko ng gospel. Simula pa nung una hanggang ngayon. Kaya sigurado ako na yung magandang bagay na inumpisa ng Diyos sa inyo, tatapusin niya hanggang sa araw na bumalik si Christ Jesus. Lagi kayong nasa puso ko at tama lang na maramdaman ko to para sa inyo. Nakishare kasi kayong lahat sa privilege na binigay sa akin ng Diyos ngayong nakakulong ako. At pati nung malaya ko pang dinidefend at pinapatibay ang paniniwala ng mga tao sa gospel. Witness ko ang Diyos at alam niya na totoong gustong-gusto ko na kayong makita kasi mahal ko kayo, kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Christ Jesus. Pinagpapray ko na mas lalo pa kayong magmahalan at magkaroon din kayo ng karunungan at pag-intindi ng tama at mali para mapili niyo kung ano ang the best at maging malinis kayo at walang dungis pagdating ng araw ng pagbabalik ni Christ. Sana mapuno kayo ng mga mabubuting qualities na nanggagaling lang kay Jesus Christ para maparangalan at mabigyan ng papuri ng Diyos. Mga kapatid, gusto kong malaman nyo na nakatulong itong mga nangyari sa akin para mas marami pa ang makarinig ng magandang balita. Dahil dito, alam na ng lahat ng gwardiya sa palasyo at ng lahat ng mga nandito na nakakulong ako kasi nagsiserve ako kay Christ. At nitong nakulong ako, mas tumibay ang pagtitiwala sa Panginoon ng marami nating kapatid at lalo pang lumalakas ang loob nilang i-preach ang salita ng Diyos nang walang takot. Well, meron din talagang nagpipreach tungkol kay Christ kasi inggit lang sila at gusto lang nilang makipagkumpetensya. Pero meron din namang mabuti talaga ang motibo. Yung mga maganda ang motibo, nagpipreach sila out of love kasi alam nilang nilagay ako dito para i-defend ang gospel. Pero sabi ko nga, may mga nagpipreach tungkol kay Christ na hindi naman taos sa puso nila. Nagpipreach lang sila para sa sariling interest nila at gusto nilang mas mahirapan pa ako dito sa kulungan. Pero hindi na yun mahalaga. Basta, mai-preach lang si Christ, masaya na ako. Kahit ano pang motibo, kahit mali pa yun o tama. Oo, magsasaya pa rin ako kasi alam kong dahil sa mga prayers at sa tulong ng Espiritu ni Jesus Christ, makakalaya ako. Ang gusto ko talagang mangyari at inaasahan ko ay hindi ako mag-fail sa mga dapat kong gawin. Sana laging maging buo ang loob ko, lalo na ngayon, para mabigyan ko ng honor si Christ sa buong buhay ko, buhay man ako o patay. Kasi ako, nabubuhay ako para kay Christ at kung mamatay man ako, advantage pa yun sa akin. Pero kung mabubuhay pa ako at mas marami pa akong importanteng magagawa, hindi ko na alam kung ano talaga ang gusto ko. Ang hirap pumili. Gustong-gusto ko nang iwan ang buhay na to at makasama na si Christ kasi sobrang mas okay yun. Pero para sa inyo, mas mahalagang mabuhay pa ako. Sigurado ako dito. Alam kong makakasama ko pa kayong lahat para tulungan kayong lumalim at maging mas masaya sa faith nyo. So kung ganun, mas may dahilan pa kayong purihin si Christ Jesus dahil sa akin kasi nakabalik ako dyan. Basta, ang mahalaga, isabuhay nyo kung anong sinasabi ng magandang balita ni Christ. Para kahit pumunta ako dyan at makita ko kayo o kahit malayo ako sa inyo, mababalitaan ko na iisa pa rin ang pinaglalaban nyo at sama-sama kayong nagsisikap
para maniwala ang ibang tao sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa mga kaaway nyo. Maging matapang kayo kasi yan ang magpapakita sa kanila na mawawasak sila at maliligtas kayo. At mangyayari yan dahil sa Diyos. Kasi binigay na sa inyo ang privilege na maglingkod kay Christ. Hindi lang yung maniwala kayo sa Kanya, pero pati yung magtiis kayo para sa Kanya. Na-experience nyo na rin yung paghihirap ko na nakita nyo noon at nababalitaan yung pinagdadaanan ko pa rin